Good morning, kasamang Ted at Maricel. kasamang Maricel. Apo. Good morning din sa ating pong mga Good day. taga-subaybay. Apo. Go ahead. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Sir, meron pong inilabas na pahayag itong Federation of Free Farmers na sinasabi nga po't kino-question ninyo yung tungkol po dito sa problema ng mga supplier. May nabanggit po kayo na ano ba to, Leeds Agri, na sinasabing nagsusupply ng hybrid rice seed requirement pero kumbaga pre-selected na itong mga supplier na ito. Tama po ba? Gaano po katalamak itong problema na nabanggit ninyo dito? Ang binanggit po namin sa aming unang-una sinulatan namin si Secretary Chu Laurel ng kagawaran ng pagsasaka nung pang-Lunes. Tapos inilabas po namin sa press, sa media, yung aming pong mga concerns kahapon lamang. Mm. Tama po yun. Pinangalanan po namin yung isa pong kumpanya na nagngangalang Leeds Agri. Mm. Base po sa aming pananaliksik, kasama ko po dito si former Congressman Argel Cabatbat na siyang Pangulo ng Magsasaka Party List. Na itong Leeds Agri, napakalaki po ang naging share po nila sa mga kontrata o pondo para po sa pag-supply po unang-una po ng hybrid na binhi ng palay at Mm. pati na rin po sa mga makinarya. Lalong-lalo na po yung tinatawag na four-wheel tractors. Mm. Just to cite some additional details, Maricel, sa kaso po ng mga traktora, ang balita namin, uh, over the last several years, ang nai-award po na halaga po na kontrata para mag-supply po ng Korean-made tractors, Mm. itong Agri, umaabot ng around 4 to 5.5 billion pesos. Mm. At meron po kaming mga impormasyon na mukhang yung customized or tailor-fitted ang mga specifications po ng traktorang ito, Mm. kung na kaya lang pong tuparin ng iilan o isa lang pong supplier. Halimbawa po, four-wheel tractor, may specification na dapat may nakakabit na halimbawa backhoe o kaya payloader. Mm. Ay hindi po kailangan ng mga magsasaka in all cases na yung traktora na makukuha nila from Philmec, dapat may nakakabit po na payloader or backhoe. Mm. Ano po? So, by including that particular specification sa bidding documents, napaboran po. In the end, tila, di umano, ang napaboran po ito pong Leeds Agri. Kaya sila Mm. pong nakakuha ng malaking bulko po ng mga four-wheel tractors na pinakontrata po ng Philmec. Mm. So, dahil po dito sa sinabi ninyo, ano po ang direktang epekto nito para naman po doon sa mga magsasaka? Well, unang-una po, kahit ang gusto po nila ay ibang brand, na sa palagay nila ay mas, base po sa naging karanasan, mas magandang performance, hindi po nila makukuha yon. Kasi either, kumbaga, take it or leave it eh. Mm. Kasi nandiyan na po yung makina. Ikalawa po pong problema nila, Maricel, marami pong mga nagre-report sa amin, napakahina po ang itong after-sales service po ng pinaka manufacturer at saka importer po nitong Korean tractor, na ang distributor po ng kanilang makinarya, ito pong Leeds Agri. Ang pangalan po ng Korean importer na ito ay Fit Korea. Mm. Ubot po ng tagal bago po makatugon sila kung sakaling naaberya po yung traktora po na isinupply sa kanila, o di kaya yung spare parts, ang tagal po if ever makakuha po sila ng spare parts at may kamahalan po. So Mhm. ang net effect po niyan sa ating magsasaka, yung makinarya na tanggap po nila ay less than reliable doon sa kanila pong kagustuhan, at hindi po nila magamit ng Mm. matagal kasi pagka nagkaroon po ng pagkasira,
kwan po, buwan kung hindi taon po ang bibilangin po. In the end po, marami po sa mga kwan na po yan, lalo na pagka yung mga combine harvesters o even traktora, pinababayan na po yan. So, kumbaga, Sec, yung dating gawi na supplier-driven, kumbaga, ano po? Opo, at saka mabigat pa dyan kasamang TED, may mga impormasyon, opo, na kwan po ah, magsabwatan daw ng some of the regional officials at saka selected few high officials sa Department of Agriculture. Kaya yan po, pinapaimbestiga namin ng gusto kay Secretary Laurel. At minabuti naman po niya na sumagot sa amin, sabi niya, nag-order na raw siya ng malawakang investigasyon dito po sa mga pangyayaring ito. Hindi lang TED, hindi lang traktora, hindi lang mga Harvester. rice mills, combine harvesters, o binhi, o buto, kundi po pati mga abono. Ay, kwan po, narinig din po namin pangalan, ito pong Leeds Agri. Napakalaki po daw po ang share po nila dito po sa mga kwan na ito. Opo. Sige, bago po tunghayan natin itong Leeds Agri na ito, yun hong mga rice mills, ano ang common, saan gawa itong rice mills na ito? Mga magkano ho ang procurement dito sa mga makinaryang ito? At anong complaint nila? These are the smaller types of rice mills kasamang TED daw. Well, isang unit yan, siyempre, millions of pesos ang halaga po niyan. Again, I believe that most of them are sourced from Korea. So, yan pong kwento. Again, in the case of the rice mills, ang nagiging problema po dyan, yung kakayahan po ng recipient cooperatives or associations na magsasaka, kadalasan po hindi po nabibigyan ng hustong pagsusuri, kaya hindi po tumatagal at especially kung wala pong puhunan yung nakatanggap na asosasyon, ay paano nila po pagagalawin po yung kanilang gilingan. Wala man po silang mabiling palay kasi kulang po sa kanilang ang kanilang operating capital. Oo. Kasi dati po sa ginawa namin dokumentaryo, yung mga rice mill na dati po na procurement, pag nagpasok ka ng palay, paglabas noong iyong giniling, giling, para nagiging mais, nasisira yung butil, no? Yun ang reklamo naman ng mga recipient dati na mga maliliit na mga kooperatiba o samahan ng mga farmers, Secretary. Yes, Kate. So, kailan talagang usisain po kung pati po yung kakayahan po ng mga gilingan na ipinamahagi, kung yan talaga ang kailangan ng ating mga farmers o preference sila. Opo, sige po. Ito pong Leeds Agri, sino mga may-ari nito? Sino ho may-ari nito, Secretary? Itong Leeds Agri na to? Hindi pa nga maliwanag sa akin at so we still have to halongkatin po namin ng mabuti sa Securities and Exchange Commission kung sino po yung mga incorporators ito at saka owners at sino po yung mga principal investors. Okay. So I hope ipapalabas sa atin yan ng PhilMec at saka ni Secretary Cho Laurel and also by DECON. In fact, we have also asked already yung opisina po nila Senator Kiko Pangilingan na tignan din po ito. Kasi may oversight function po oversight responsibility po ang Senate Committee on Agriculture as well as meron pong joint congressional oversight committee or commission na under existing law dapat din po tinitignan itong mga projects na ito including those funded by the Rice Competitiveness Enhancement. Yung RCEP. Opo, yung nga po sa RTL law. Ngayon, Sec, yung fertilizer, ito ho napaka-importante. Ano ho ang issue dito? Ano ang problema sa fertilizer? Ganito, Ted, pinapatawag yung magsasaka. Punta ka rito sa tanggapan ng Municipal Agricultural Officer kasi dyan po ibinababa yung abono na na-procure through the regional office of the DA. Pagdating po ng magsaka doon, ang ibibigay sa kanya, ammonium sulfate. Ay hindi naman po yan ang kailangang abono.
o fertilizer grade ng karamihan po ng ating magpapalay. Mm-mm. Ang gusto po nila urea Mm-mm. o di kaya triple 14. But since nandyan na po yun, siyempre kung ikaw isang magsasaka, libre naman yan, sige na, tanggapin na lang niya. Kahit na hindi na masyadong magamit, baka may mga pagkakataon pa nga, ibibenta na lang po yan. Mm-mm. In other cases naman, dumarating yung abono kated. Kung tapos na po yung taniman, o kaya malapit na po Opo. siguro ang anihan, Mm. saka lang dinideliver. Mhm. Opo. So, sana naiwasan yan kung nagkaroon po ng sistema ng nabanggit ko po kanina na farmer's choice, ipagpatuloy na lang sana ng DA yung inumpisan na voucher system. Imbis na binhi ng palay o abono ang ibibigay sa magsasaka, na subject yan to delay, no? Mm-mm. At saka subject to mga questionabling transactions sa procurement. Mm-mm. Pupunta na lang po yung farmer doon sa accredited dealer Mm-mm. ng pataba at saka ng abono. Mm-mm. Ipagpapalit po niya yung voucher doon sa katumbas po na kwan. Opo. Binhi Sa gusto niya. Sa gusto niya. That way, Opo. baka pagpili po yung farmer na gusto po niyang binhi. Opo. Opo. At the same time, yung abono, he will get it just before or in time para po sa kanyang pagtatanim. Opo. Yes, sir. Yes, sir. May mga sangkot ba ditong congressman na naman? May balita kami, well, nabanggit po sa akin na specifically nung congressman pa noon si Saldico, siya po yung chairman ng Appropriations Committee. Mhm. So, ang mga report po sa amin ay may may pakikialam Mhm. si Congressman Saldico dito po sa pagpili ng mga binhi, mga etc. Mhm. Pati po yung mga recipients. Of course, may mga malamang, Mhm. may mga kaibigan na kongresista rin si Saldico. So sila po yung mga nabibigyan po ng pabor Okay. o priority. Ito ba'y, Pumahagi po opo, ng ito ho munisipyo. ba'y talamak nangyari lamang sa panunungkulan po ni Pangulong Marcos as Agriculture Secretary before, remember? O ito po ay carry over na modus o racket nung panahon po ng nagdaang administrasyon? Tila kasamang TED, carry over ito. So ginagawa na itong kinagawian na po ito sa previous administration, pero mas malalaki ang kanyata ngayon tila yung mga amounts or budgets involved. Opo. Kasi sa kaso na lang TED ng PhilMec, remember, Mm-mm. sa unang 6 na taon ng rice tarification law, ang binibigay po sa taunang budget ng PhilMec for the acquisition of farm machinery ay 5 billion pesos. Ngayon po, nabago kasi po, na-amendan po yung RTL, Mhm. nilakihan po yung share ng PhilMec, naging 9 bilyong piso. Mhm. So, kung hindi po mababago po, hindi marireforma po yung pamamaraan sa PhilMec, magpapatuloy po itong mga nabanggit ko pong mga di umano'y mga anomalya. Okay. Ano po ang inyong panawagan kay Pangulong Marcos Jr. mismo? Kasi po si Secretary Laurel, actually pumayag siya ng interview this morning pero late na nag-advise. So wala na ho kami masyadong oras na kami po nag-i-schedule sa kanya ng interview para po sa kanilang panig. Nagsabi na siya, ito raw po pinaimbestigahan niya. Pero ano po ang inyong mensahe kay Pangulong Marcos Jr. na naging unang kalihim po ng agriculture as acting secretary? Yes, especially because of that, Ted, no? Siya yung predecessor ni Secretary Joe Laurel. At in the same manner na sinabihan ni Presidente yung mga gumagawa ng mga katiwalian na mahiya naman kayo, sana naman mag-take ng direct hand ang ating Presidente at i-anunsyo po niya na seryoso niyang papausisain. At wala pa po silang, kasi in the case of the flood control na scandal, Ted, madami pong nasaktan dyan, including farmers, kasi tinamaan ng baha, may mga namatay, mga hayop, mga ari-arian, nasira, apektado rin ang ating kampo, production po ng pagkain. In the case sa Agriculture Department, pagka may mga anomalya, overpricing, etc., hindi dumating po yung tamang makinarya sa magsasaka, liliit po yung ating produksyon. Di ba? Opo. Lilit din ang kita ng ating mga magsasaka.
yung ating pong kasiguraduhan sa pagkain apektado. At lahat po tayo ay masasaktan po dyan. Opo. So dapat po the same level of interest and determination na itigil na itong mga kalokohan na ito ay dapat ipamalas din po ng ating Pangulo. Thank you very much po, former DA Secretary Leonardo Montemayor, ang chairperson po ng Federation of Free Farmers. Kami po'y muling makikipag-ugnayan po sa development po sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat, sir. Walang anuman, Katen. Thank you din. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa